Mga katambay, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Totoo po ang ating Vice President na talagang ang Pangulo po ng bansa ay hindi po niya alam. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ng mabilisan. Aksyon. Aksyon agad. Lalo-lalo po sa nangyayari pong korupsyon sa ating bansa. Napakatagal at mukhang may pinoprotektahan pa, mga kababayan. Kaya po siya ay talagang masasabihan po ng Vice President, mga kababayan, nang hindi niya alam ang gagawin niya. Paano naman po malalaman ng presidente ang gagawin niya? Kung sila po ang magkakasabwat umano at systematic po ang korupsyon na mismo siya rin ay alam niya at nakikinabang. Hindi kaya? Hindi po ba? Pahinga po natin ang Vice President, mga kabayan, na talagang yung sinasabing strong leader. Iba po kasi ang mga Duterte. Katulad po ni dating Pangulong Duterte, yung strong leader niya, mga kabayan, yung tinatawag na may yagballs at galit sa mga korap at syempre sa mga kaliwang grupo. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Ma'am? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat ito, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Saldi ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign?
I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Any more questions? Po sa Senate, ma'am. Yeah? Senate po, ma'am. Sa Na Senate. naman? Hindi naman tapos-tapos yan. Meron na namang Senate. NSP kahapon, napakanalang daw ito ng minority. Kaya medyo nabito sa Senate. Yan po mga tambay, totoo po lahat yan. Mga tambay, kung talagang gusto mo na ikaw ay hindi weak leader at talagang sinasabi mo na ikaw ay para sa Pilipino at talagang protektado mo ang pera ng taong bayan, matagal mo nang inimbestigahan ang iyong pinsan at si Saldico. Matagal na dahil sinabihan ka na ng Vice President yung ginagawa pa nung siya po'y DepEd Secretary. Totoo po yun. Matagal na po sinabi ng Vice President yan na talagang ginagawa po bribery at talagang binabribery din po ang pera po natin. Galing kasi po mismo nanggaling na po sa bibig ng ating Vice President na meron po itong issue na kinaharap sa ibang bansa, sa Amerika. Pera pa rin, pera. Tapos merong ganyang klase na may issue ng pera, korupsyon. Tapos ilalagay mo speaker. Ano mangyayari sa pera natin? Tama ang Vice President eh. E di mawawalang hiya rin. Hindi po ba? Kaya nga, kung talagang ang presidente ng Pilipinas ay hindi po weak at hindi po yata nila kasabwat, eh matagal na pong ginawa ng presidente yan. Kung hindi po siya kasabwat sa systematic na mahigit 3 taon na korupsyon. Hindi po ba? Bakit? Kung talagang ikaw ay tunay na leader katulad ni dating Pangulong Duterte, matagal mo na yan inaksyonan. Hindi na kailangan ng independent body. Mga kababayan, ano sabi ng Vice President? President, direct to the point. Nandiyan ang budgeting, kung ano ginawa nila sa budgeting. I-audit mo silang lahat. Hindi po ba? At i-lifestyle check mo ang mga kaalyado mo. Karamihan pa ay merong bahay sa ibang bansa. Tama po ang Vice President. Hindi po ba? Dahil karamihan po ngayon na kaalyado niya ay napakarami pong ari-arian, hindi lang po sa Pilipinas, pati po sa abroad, sa ibang bansa. Hindi po ba? Lifestyle check. At makikita mo pag binuksan ang mga libro ng budgeting, lalong-lalo sa ginagawa nila sa bicameral conference committee report. At mismo ang isang congressman ay may hawak pang USB, si Representative Toby Tiangco. Hindi po ba? Kung paano po niwalang hiya. Hindi po ba? Pinagnasahan. Di po ba ang pera ng taong bayan? Napakahinang leader at hindi alam ang gagawin. Bakit? Paano naman malalaman ang gagawin? At paano naman sinasabing hindi mahinang leader? Yun nga sinasabi nga natin. Eh mukhang magkakasabwat nga sila. Kaya rito mga tambay, pagka po ang Vice President ang laging magsasalita sa media, mga kabayan, hindi na po niya ito uumpisahan sa baba. Pag natuntun mo ang puno, madali na pong tuntunin ang baba. Di po ba? Nahandyan po kasi ang ugat ng korupsyon sa Kongreso, sa budgeting. Di po ba dyan ginagawang budget? Kaya mga kabayan, hindi titino. Tama sabi ng Vice President hindi titino ang pera ng Pilipino. Dahil naglagay ka ng magdanakaw diyan umano sa Kongreso. Mismo pa ang kamag-anak, pinsan, ay hindi po matanggal-tanggal ng Pangulo ang kanyang pinsan na meron pong issue sa ibang bansa, mga kababayan. Ganyan po katindi. Pagdating sa pera, itong pamilya na ito. Nagtatakipan yata sila pagdating po sa issue na ng pera. Hindi po ba? At buti nga,
Buti nga, hindi pa sinabi ng Vice President. Ang tinutukan lang ng Vice President sa interview niya, mga kabayan, ay si Tambaloslos at si Saldico at ang Kongreso. Hindi niya pa tinutukan ang pinagagawa pa ng Presidente ng bansa. Ito pong tinatawag na week ng dating Pangulong Duterte. Hindi pa nga niya sinabi yung issue ng Pangulo. Saan? Yung pinirmahan niya na 2025 national budget, yung GAA. Hindi po ba? Hindi niya binanggit yan. Issue niya yan. Bakit mo pinirmahan yan? May mga blanco yan. Hindi po ba? At hindi rin niya po tinapik yung ginawa po ng Presidente na pinirmahan niya na nailipat ang pera ng PhilHealth na contribute ng taong bayan. Hindi po ba? At hindi pa rin niya kinalkal ng Vice President. Ano na nangyari sa pinasok niyong Maharlika Investment Fund? Hindi po ba? At hindi rin po tinanong ng ating Vice President at hindi rin niya po sinabi sa media saan napunta ang pinagbilan ng tuni-tuniladang ginto sa Central Bank. Saan po napunta ang pinagbilan ng ginto? Hindi po ba? Anong mga proyekto ito? Kailangan mai-audit ito. Hindi po ba? At sino ang bumili? At syempre, yung PDIC, GSIS, SSS at marami pang iba. Hindi niya po yan ipinahayag sa media. Nakatutok pa lang po siya saan? Sa pinag-uusapan po ngayon na systematic umano ang korupsyon, mga kababayan. Sa Kongreso, tinutukan niya, mga kababayan. Pero po, pagka po ang mga congressman at karamihan senador ang i-interview ng media, saan po dadalhin ng mga congressman at senador? Sa DPWH, sa contractors. Diyan po nila dadalhin ng issue ng korupsyon. Pero ang Vice President, isang abogado at isang malinis na politiko na pilit nilang binabatuhan ng putik, ay direct to the point. Sinasagot niya ang punot dulo ng korupsyon. Sino ang gumagawa ng systematic na korupsyon, lalong-lalo nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas. At siyempre, ang 19th Congress. Hindi po ba? Kaya nga ang tanong ng media, bakit hindi raw po alam ng Vice President na meron na tong issue o kaso ng bribery sa ibang bansa? Ano sabi ng Vice President? Kailan lang niya nalaman yan. At isa pa, mga kabayan, hindi siya ang namimili na speaker. Ang Pangulo ang namimili na speaker. Tama po yun . Kung ang Vice President po ang mamimili na speaker, sa tingin nyo, pipiliin niya yan? Sige nga, pipiliin niya yung ganyang klase na tinatawag na tambaluslos, na sugapang-sugapa umano sa pera ng taong bayan. Di po ba pati nga si Mayor Baste? Ano sabi ni Mayor Baste? Nung pagpasok niya ng 19th Congress, umupo siya ng speaker, mga kababayan. Ang kanyang salin nasa 200 million plus. Ngayon po, mahigit 3 taon na po siyang speaker. Ang kanyang salin ay mahigit na po 3 billion. Di po ba yun ay salin niya yun. Paano pa po yung pera sa Bolt? Paano pa po yung pera niya sa ibang bansa? Paano pa yung mga ari-arian niya sa ibang bansa? Na hindi po ito nasisilip. At syempre, hindi po ito nila-lifestyle check ng pamahalaan kung talagang gusto mo makakuha ng korupsyon. Sinabi lang ni Mayor Bastillo, salin pa lang yun. Kaya nga po, pagka po naging Pangulo ang Vice President, sa tingin nyo, hindi ila-lifestyle check lahat ito. Yung sinasabi ng Vice President na kailangan i-lifestyle check mo ang mga kaalyado mo. Ano po ang punto ni Vice President doon? Lahat ng kaalyado mo, kasama ka umano, ay dapat i-lifestyle check. Dahil malalaman at matutuklasan kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Tama po yun. Di po ba? Kaya pagka siya po ang presidente, ila-lifestyle check niya po lahat ito. Dahil alam niya na ang gagawin niya. Matutumbok niya na lahat
ng mga magnanakaw na mga politiko kasama po ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH. Yung mga contractors, madali na po yan. Madali nang usigin yan. Dahil yan po yung mga tuta lang nila yan. Ang pinakamalaki at pinaka-systematic na korupsyon sa ating bansa, ayan, sinabi na po ng Vice President. Kaya po mga kabayan, napakaganda po at napakasarap na ganitong klase po ang mamumuno sa ating bansa. Alam niya ang gagawin at syempre po, hindi po ito yung sinasabing magmumula at mag-uudyok pa na magnakaw tayong lahat. Hindi po ba? Hindi po ganyan ang Duterte na para nag-uudyok ka pa. Pag ako naging Pangulo, happy tayong lahat. Lahat tayo yayaman. Hindi po siya ganyan. Hindi po katulad ngayon. Mga kababayan, napakahina dahil korupsyon. Napakadaling solusyonan ayon sa Vice President. Napakadaling kalkalin at ungkatin at malalaman agad ng taong bayan. Kasi ang gusto ng taong bayan, mabilis malaman ang punot dulo ng korupsyon. Pero sa Pangulo, mangyayari po ba ito? Bumuo ka lang ng komisyon. Ubod ng tagal. Mamili ka lang ng mga hahawak ng iyong komisyon independent. Ubod ng tagal. At saan po nakatutok ang kanyang komisyon? Sa mga contractors at sa DPWH. At syempre, sa mga kalabang politiko. Syempre, iiwas po ang ulo. Kailangan maiiwas ang ulo at mailihis ang issue kay Tambaluslos at kay Saldico at syempre mismong sa kanya, mga kababayan, sa Pangulo. Kailangan pong hindi po madala ang issue riyan, lalong-lalo sa korupsyon. Di po ba? Ganyan po katindi. Hindi po bobo tanga ang mga Pilipino. At hindi po lalong bobo tanga ang isang Vice President. At hindi po siya weak. At wala po siya karga-karga na pulburon at coke ang Vice President. Kaya po napakasarap po mga kababayan. Lalong-lalo po kung mapapalitan na po ang liderato ng bansa at uupo na presidente ang Vice President, napakarami pong isusuka. Isusuka po nila lahat ang kanilang mga pinagnanakaw. Hindi lang po ang mga contractors, hindi lang po ang DPWH, at hindi lang po ang mga tiwali sa COA na kasabwat din po ng ginawa nilang flood control. At hindi lang po flood control ang iimbestigahan ng Vice President. Siya na rin po nagsabi niya noong mga nakarang interview sa kanya. Hindi lang flood control ang ginagawang korupsyon ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Hindi lang po yan. Alam ng Vice President yan. Kaya malilintikan po silang lahat. At syempre, yung lifestyle check sa mga politiko. Hindi niya po yan, mga kabayan, palalagpasin. Dahil nahandyan po ang ugat ng korupsyon. At syempre, ang pera ng Pilipino, mga kabayan, makabili ka ba naman ng ari-arian? Maraming ari-arian sa ibang bansa? Aba, kailangan mong ma-audit at ma-lifestyle check. Kaya po ang ating bansa, mga kabayan, napakayaman po ng ating bansa. Sa totoo lang, real talk. Ang ating bansa po ay hindi mahirap. Kinukurap lang po ang pera natin ng mga politiko. Mayaman po ang ating bansa. Sagana po tayo sa pera. Dahil una-una, ang ating bansa ay hindi naman po mahirap. Meron naman po tayong mga negosyo. Nagpa-function po lahat ang negosyo sa ating bansa. Ang ekonomiya sana natin. At isa pa, meron pa tayong enforcement. Ano po enforcement natin? May backup pa tayo. Mga human, mga tao, mga OFW na nagbibigay ng malaking remittance pa sa ating bansa. Di po ba meron tayong backup maliban sa mga negosyo, mga taxpayer, mga businesses, nahandyan pa mga tao, Pilipino, nagtatrabaho sa buong mundo. Di po ba? Manpower. Pero napakaraming tulong na ibinibigay sa ating bansa. Remittance.
Kaya nga po ang ating bansa ay kung tutusin ay mayaman. Maunlad sana ang ating bansa. Pwede na nga po natin na hiyanay ang ating bansa sa mga bansa na maunlad. Di po ba? Kung hindi po korap ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Kung magtatrabaho lang po sila at yung sinasabing hindi po sila greedy, lalo-lalo po sa pera at kapangyarihan, maunlad na po sana ang ating bansa. Kaya lang po, mga magnanakaw po Wala tayong magagawa. Yan po ang tradisyon na naumpisahan po nila. Magmula yata na umpisa hanggang ngayon, napakarami po, hindi nawawala po. Lalo-lalo po, yung sinasabi nga po natin, pagka magnanakaw ang naging puno, lahat po yan hanggang baba ay susunod din po magnakaw. Kasabihan na po yan. Kasabihan na po yan. Pag magnanakaw ang puno, pati po ang baba, yung pinakaugat na sa baba, pati sanga, pati dahon yan, ay magnanakaw, mga kababayan. Kasabihan na po yan, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. At umaasa po tayo na sa darating na panahon, sana nga po sa mabilis, na maging Pangulo na po ang Vice President ng ito pong mga demonyong politiko na ito, ay habulin na po. Habulin ng batas at kailangan nila isuka ang kanilang mga ninakaw at syempre po managot sila hanggat maaari ay makulong. Wala kasing bitay sa ating bansa. Kung may bitay po sa ating bansa, yan po sana ang unang-unang nakahilera para sa bitay. Kaya nga lang po, wala Ayaw nila isabatas. Hindi po ba? Yung pulburon test nga lang ayaw nila isabatas dahil sila po kasi tatamaan. Ganyan po ang mga politiko. Pagka po sila tatamaan, kailangan nila protektahan ang kanilang mga sarili. Ganyan po sila kawawalang hiya. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat din po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre po, yung dalangin at panalangin po natin, pagkaisahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y magdasal na maingatan po ang ating buong sambahayanan at syempre po ang ating mga sarili. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, konting tiis na lang po, tiis na lang po at muli po makakabangon ang ating bansa sa pagkakalugmok. Paalam, bye-bye.